Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin sa araw na ito si San Pedro Damian, isang obispo at pantas ng simbahan. Si San Pedro Damian ay nabuhay noong 11th century. Siya ay mula sa bansang Italia. Siya ay naging isang monghe at kinalaunan naging pare at obispo, at tatak niya ang pagtataguyod lalo na ng reforma sa simbahan, lalo na sa larangan ng buhay relihiyoso at buhay pagpapakabanal. Marami siyang mga aral, mga sinulat upang gabayan ang simbahan na manatili sa kanyang pagiging banal, at lalo na itinaguyod niya ang moralidad sa simbahan. At siya ay naging huwaran ng panunungkulan at ng kabanalan. Kaya naman siya rin ay tinanghal na pantas ng simbahan o Doctor of the Church. Ito'y isang titulo na ibinibigay para sa mga banal, mga santo, lalo na nag-iwan sila ng mahalagang aral at mahalagang mga katuruan bilang gabay sa simbahan. Hilingin natin ang panalangin ni San Pedro Damian upang patuloy tayo sa pagpapanibago ng ating buhay pananampalataya sa simbahan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasunod sa itinuro at ipinakitang halimbawa ni San Pedro Damian upang kami walang mahalagahin ng higit kay Kristo at kami makapagbigay pansing lagi sa paglilingkod sa simbahan mo hanggang sa kami sumapit sa liwanag ng iyong walang maliw na kaligayahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno.
May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't Kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Alleluia, 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 alleluia. Tayo pong lahat, sa krus ni Kristo dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat.
Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tinuturo ni Jesus doon sa 12 yung tungkol sa kanyang pagpapakasakit. Sinabi niya na ang anak ng tao ay pahihirapan, magdurusa, papatayin, at muling mabubuhay. Pero hindi naintindihan ng mga alagad, hindi nila maunawaan. Ang dahilan, kasi punong-puno sila ng kanilang sarili. Punong-puno sila ng kanilang pagkamakasarili. Ang tinuturo ni Jesus yung pag-aalay ng sarili na gagawin niya sa krus. Kung ikaw ay punong-puno ng pagkamakasarili, selfishness, hindi mo talaga mauunawaan yung aral tungkol sa pag-aalay ng sarili. At ito'y natuklasan ni Jesus nung tanungin niya yung mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo?" Napahiya pa yung mga alagad. Hindi sila makakibo kasi ang pinagtatalunan nila, sino ang pinakamagaling sa kanila? Sino ang pinakauna sa kanila? Sino ang pinakadakila sa kanila? Kaya nga, nung nagtanong si Jesus, di sila makakibo. Kasi nga, natuklasan yung kanilang pagiging ambisyoso. Lahat sila, yung 12, ang isip nila, isip politiko. Iniisip nila si Jesus, politiko. At kapag ka si Jesus ay lumuklok na sa kanyang pwesto bilang politikong hari, nag-uunahan sila, dapat mapunta sila doon sa mas mataas na pwesto. Kaya nga, naghihilahan sila pababa, nagpapagalingan. Kaya nga sila nagtatalo-talo, sino pinakamagaling sa atin at sino ang magkakaroon ng mas mataas na pwesto. Kaya nga nung tanungin sila ni Jesus, komprontahin, mismong sila napahiya. Kasi nga lumantad yung kanilang pagiging mga ambisyoso, yung kanilang makasariling ambisyon. Alam natin na kapag ka mga ambisyoso ang miyembro ng isang grupo, sigurado, mawawasak yung grupo na yan. Pagka lahat naghihilahan pababa, lahat nagpapataasan, ay sigurado yung ganyang grupo, ganyang komunidad, kinalaunan, masisira. Kaya nga, pagkakataon iyon para magturo si Jesus sa kanila, pinapahayag pa naman sa kanila ni Jesus yung pag-aalay niya ng kanyang sarili. Kaya naging pagkakataon yon na ituro niya ang pagpapakumbaba. Bilang leader, ang pinakaunang katangian ng Kristiyanong leader, pagpapakumbaba. Yung hindi ambisyoso. Hindi niya tinitingnan yung tungkulin niya bilang posisyon. Hindi niya tinitingnan yung paglilingkod kay Jesus bilang oportunidad para maging mataas. Hindi politiko si Jesus. Kaya alisin sa isip ng bawat Kristiyano yung isip politiko. Yung nag-uunahan doon sa pinakamataas. Nag-aambisyon para maging mataas. Sa kaharian ng Diyos, mahalaga yung pagpapakumbaba.
Hindi iniisip ang sarili. Mag-aalay ng sarili bilang pagsisilbi. Merong pagpapakumbaba katulad ng isang bata na ipinresinta ng Panginoon sa harapan nila. Yung bata larawan ng kapakumbabaan. Kaya siguro napahiya sila nung sabihin ni Jesus, tularan nyo itong bata. Yung bata pinakamababa sa lipunan. Kaya yung maging dakila sa kaharian ng Diyos, yung maging huli, yung maging pinakamababa, yung maging alipin at lingkod ng isa't isa. Dahil ito ang tatahakin na landas ni Jesus. Kaya nga pinapahiwatig na niya yung kanyang sakripisyo sa krus. Ang sinasabi niya sa kanyang mga alagad, kayo pa naman yung 12, kayo ang magiging pangunahing leader, matuto kayong magsakripisyo at magdusa alang-alang sa pagmamalasakit sa sambayanan. Naging 12 kayo na apostoles, hindi dahil pinakamagaling kayo. Hindi kayo naririyan para tingalain ng lahat. Kayo ang pinakamagaling. Naririyan kayo para maging alipin ng lahat. Nandiyan kayo para ialay ang sarili nyo katulad ng gagawin ng ating Panginoon. Ganon din tayo. Sana maalis, lalo na sa ating simbahan, yung utak politiko na nagpapatalbugan, nag-aambisyon, mapunta siya doon sa pinakamataas. Yung iniisip niya palagi, promotion. Tinitingnan niya yung mga pwesto sa simbahan bilang politikal na pwesto. Hindi. Yung Santo Papa, siya ang pinakamataas sa simbahan, pero ang titulo niya ay Servant of the Servants of God. Siya yung alipin ng mga alipin ng Panginoon. Kaya nga baliktad. Habang tumataas ang pwesto sa simbahan, ibig sabihin, ikaw yung pinaka nagiging alipin ng lahat. Ganyan ang Santo Papa. Ganon din tayo. Yung mga pwesto sa mga grupo natin, mga pwesto sa simbahan natin, huwag nating isipin na politikal na posisyon. Alisin nawa yung utak politiko sa simbahan na nakakalungkot, umiiral din. Sa simbahan may politika rin sinasabi. Kaya nga patuloy tayong dapat i-purify, lalo na sa paglilingkod natin. Naglilingkod tayo hindi para sa sarili. Naglilingkod tayo hindi para tingalain at parangalan. Ang lahat para sa Panginoon yung ginagawa natin. Lalo na pag ikaw yung nasa taas, ikaw halimbawa yung presidente, kaya pag naging presidente ka ng grupo, mas lalo kang maging tagapaglingkod. At akitin mo lahat para tahakin yung landas ng selfless service. Hindi ka nandiyan para tingalain. Uy, siya ang presidente. Yung iba namang mga naiinggit, naku, sisiraan na. Ang isang grupong nagsisiraan, mga ambisyoso yon, mga utak politiko. At sana mawala yan, lalo na sa ating simbahan dahil dapat tayong maging huwaran ng kapakumbabaan. Naglilingkod tayo para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili. Kaya naman sa unang pagbasa natin, sa patuloy nating paikinig sa aklat ni Sirach, aklat ng karunungan, ay pinapahayag ni Sirach sa unang pagbasa natin yung dapat maging handa tayong magtiis. Dahil ang Diyos ay patitikimin tayo ng pagtitiis at pagdurusa. Sapagkat doon natin napapakita yung tunay na pagmamahal. Pag marunong kang magtiis, marunong kang magsakripisyo, yon ang tatak, palatandaan ng tunay na pagmamahal. Yung mga ayaw magtiis,
Yung ayaw magdusa, ayaw magsakripisyo, hindi tunay yung kanilang pagmamahal at pag-ibig. Kaya nga kung hinahayaan man ng Diyos na makatikim tayo ng pagtitiis, ay dahil tinuturuan niya tayo magmahal ng tunay. At ang pinaka nagtitiis, yung leader. Dahil siya ay nasa pwesto ng mas higit na pag-ibig at paglilingkod. Pamayanihan nawa ng kapakumbabaan lahat tayo, matuto tayo na magpakumbaba, magtiis, tumulad sa bata, maging tatak natin bilang simbahan ang kapakumbabaan at yung selfless service sa isa't isa. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, ang mapagpakasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama ng lahat ng habag. Ating itugon, mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway maiugat ang kanilang pagdurusa sa mga paghihirap ni Jesus sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga nauna na sa ating mga yumao naway tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging Diyos, basbasan mo ang iyong mga anak. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating humihiling at nangangailangan ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at mga may pinagdaraanan sa buhay. Ipagdasal natin ang buong simbahan na naghahanda ngayon sa pagpasok ng Kwaresma at bukas ay Miyerkules na ng Abo. Nawa maging pagkakataon ang Kwaresma ng tunay na pagbabalik loob sa Diyos. At ipagdasal natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, alisin mo sa aming isip at puso ang pagmamataas at ang makasariling pagiging ambisyoso. Sa aming paglilingkod sa simbahan, mamayani nawa sa aming puso ang kapakumbabaan at pagiging handa na magtiis at magsakripisyo. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
kamay. Alay namin aming buhay. Bawat kalang at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana ngayong kami naghahain para si San Pedro Damian ay magunita sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Ngayong si San Pedro Damian ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Pedro Damian at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinanaligan ng uliran naming si San Pedro Damian ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumiyo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary.